Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa United Kingdom. Ang UK ay isa sa pinakamaunlad na bansa at isa nga sa pinaka-binibisitang bansa sa mundo. Kilala nga ang United Kingdom dahil sa British Museum, Tower of London at ang Royal Family. Sa UK, isang babae ang biglang nawala at natagpuang patay matapos ang isang taon. Ang babae ay kinilalang si Irma Tati Rogers o Tati, 41 years old. Si Tati ay nagmula sa Indonesia. Taong 2005, nakilala ni Tati ang asawa niyang taga-UK. Hindi na sinabi sa mga balita kung sino ang kanyang naging asawa at hindi na rin nilabas ang litrato nito. Matapos nilang magpakasal ng taong 2006, ay lumipat nga si Tati sa UK kasama ang kanyang asawa. Nagtrabaho si Tati sa isang dairy farm doon at nagkaroon nga siya ng mga kaibigan. Pero taong 2004, nag-divorce si Tati at ang kanyang napangasawa. Dahil nga dito, umalis si Tati sa Wales at lumipat sa Dorset. Doon ay binuo ulit ni Tati ang sarili niya mula nga sa kalungkutan ng pakikipagwalay sa kanyang asawa. Naging masaya naman si Tati habang namumuhay mag-isa sa apartment na inuupahan niya. Ilang buwan matapos nga ang divorce, nagsimulang makipag-date uli si Tati. Umaasa noon si Tati na sana nga ay mahanap na niya ang taong makakasama niya habang buhay at bubuo nga sila ng isang masayang pamilya. January 4, 2008, dahil nga katatapos lang ng mga holiday, nagplano si Tati na makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Tinext niya ang kanyang mga kaibigan na sa January 5, 2008, bandang 1:00 ng hapon ay magkikita sila sa isang bahay ng kanilang kaibigan. Magdadala nga si Tati ng mga Indonesian foods at excited na ang kanyang mga kaibigan na makita siyang muli. January 5, 2008, nagtaka na ang mga kaibigan ni Tati dahil nga wala pa ito. Hindi kasi madalas malate si Tati at kung siya kasi ay malilate ay nagte-text ito. Bandang 2:00 ng hapon, ang kaibigan ni Tati na si Hana ay tinext na nga kung nasaan siya. Pero habang ang dumadaan ang mga oras ay hindi nagre-reply si Tati sa kanila. Tinawagan nila ang telepono sa bahay ni Tati pero walang sumasagot. At dahil dito ay nagpunta si Hana sa bahay ni Tati. Kumatok sila dito pero wala din nagbukas ng pinto. Sinubukan nilang sumilip sa bintana pero tila walang tao. Doon na nga naisip ni Hana na parang may mali talaga. At lalo pa nga siyang naglala nang maalala niyang may sakit si Tati at baka nga nawalan ito ng malay kung saan. Nagsuggest naman ang kanyang anak na si Anna magpunta sila sa mga pulis para nga humingi ng tulong. Nang nasa police station nga sila, pilit silang nag-iisip kung ano nga ang posibleng nangyari kay Tati. Hindi nila sigurado kung may naging alitan ba ito sa bago nitong karelasyon dahil wala namang nakukwento si Tati tungkol doon. At kahit nga ilang oras pa lang nawawala si Tati ay nagsimula na ang mga pulis sa paghahanap sa kanya. Naniniwala kasi sila na wala sa karakter ni Tati na bigla na lang hindi sisipot at walang paramdam. Matapos nga ang ilang oras, nagpa siya ang mga pulis na puwersahan ng pasukin ang bahay ni Tati. Pero wala silang naabutang tao doon. Wala namang kakaiba sa bahay o senyales na ninakawan ito. Pero napansin ng mga pulis na naiwan ni Tati ang kanyang niluluto sa kalan. May nakita din silang isang maliit na notebook na may mga pangalan at contact number.
Kinuha ng mga pulis ang notebook dahil kakausapin nila ang mga pangalan na nasa notebook at para nga malaman kung sino ang huling kasama ni Tati bago siya nawala. Sa isang banda ng bahay, nakakita ang mga pulis ng resibo ng isang supermarket na nakadate ng January 4. Agad naman nagpunta sa supermarket ang mga pulis at doon ay pinanood nga nila ang CCTV kung saan makikita si Tati. Sa CCTV, nakuha na nilang mukhang okay naman si Tati at malaya siyang nakakapamili. Indikasyon na hindi naman siya kinidnap o ano paman. Kaya nga, lalong nagtaka ang mga pulis kung nasaan na ito at kung ano ang nangyari sa kanya. Dito na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. At dahil nga sa pulang notebook ni Tati, nalaman ng mga pulis na ang huling kausap niya ay isang lalaking nagngangalang Lucas Respondek. Si Lucas ay 27 years old na mula sa Poland. Taong 2004 nang lumipat si Lucas sa UK. Nagkakilala si Tati at Lucas dahil magkatrabaho sila sa dairy farm na pinagtatrabahuhan ni Tati. Nang uuwi na nga daw ang asawa at mga anak ni Lucas mula Poland papuntang UK, inoffer pa umano ni Tati ang bahay nito para patuloyin ang pamilya nito. Patunay nga na isang mabait na kaibigan ang turing ni Tati kay Lucas. Tinawagan nga ng mga pulis si Lucas. Ayon kay Lucas, nagpasko siya sa Poland at bumalik sa UK ng January 4, 2008. May balak na nga ang kanyang asawa at mga anak na sumunod sa UK matapos ang ilang araw. Sinabi din ni Lucas na pagbalik niya sa Poland ay dadalhin niya nga dapat ang regalo niya kay Tati. Dahil nga dito, pinuntahan ng mga pulis si Lucas sa kanyang bahay para makakuha pa ng mga impormasyon. Sinabi niya sa mga pulis na masaya nga si Tati nang makita siya nito dahil siya ay nagpunta sa bahay ni Tati. Pagkatapos daw ay nag-drive si Tati at Lucas, pero hindi naman niya sinabi kung saan sila nagpunta. At habang nasa sasakyan, sinabi ni Tati na baka pwede siyang ihatid ni Lucas dahil nga magkikita sila ng kanyang mga kaibigan. Pumayag naman daw si Lucas at pagkatapos nga ay nagpaalam na sila sa isa't isa matapos niyang ibaba si Tati sa isang kalye noong January 4. At dahil nga dito, sigurado na ang mga pulis na si Lucas nga ang huling kasama ni Tati bago siya nawala. Sa pag-ikot ng mga pulis sa bahay ni Lucas, nakita nila ang isang cellphone, laptop, computer, satellite device at isang kamera. Hiningi ng mga pulis ang mga bagay na iyon para nga makakuha pa ng mga impormasyon. Pumayag naman si Lucas na ibigay sa mga pulis ang mga gamit at pumayag din siyang imbestigahan maging ang kanyang sasakyan. Mas naging maigting ang investigasyon ng mga pulis para nga mahanap si Tati. Kinuhanan nila ng fingerprints ang bahay ni Tati. Kinuha din ng mga pulis ang personal na gamit ni Tati para makakuha sila ng DNA nito. Sa kama ni Tati, may nakuhang ebidensya ang mga investigador na may sexual activity na nangyari doon. Ikinagulat ito ng mga kaibigan ni Tati dahil relihiyosong tao daw ito. Hindi nila akalaing magagawa niya ang ganong bagay sa taong hindi niya asawa. Dinala naman ng mga pulis ang specimen sa laboratorio para sumailalim sa DNA testing. Lumipas ang isang buwan ay hindi pa din nahanap si Tati. Ang pamilya niya nga sa Indonesia ay desperado na din na malaman ang totoong nangyari sa kanya. Samantala, ang mga pulis ay nakakita ng mga litrato ng mga batang hindi kaaya-aya sa computer ni Lucas. Dahil dito siya ay inaresto at ikinulong para sa kasong possession of illegal images of children. Pero siya ay nakapagpiyansa kalaunan. At nag-iba nga ang tingin ng mga pulis sa karakter ni Lucas at posible ngang may tinatago pa ito.
January 5, 2008, nakita ng mga pulis na may search history sa computer ni Lucas katulad ng gaano katagal bago mabulok ang isang katawan at ano ang mangyayari sa inilibing na katawan. Dahil nga dito, lumakas ang mga hinala ng mga pulis na may krimeng ginawa si Lucas kay Tati. Pero nang oras na iyon ay wala silang hawak na matibay na ebidensya at posibleng motibo kung bakit niya magagawa ang isang krimen kay Tati. Kaya naman, inalam ng mga pulis ang buong pagkakakilanlan ni Lucas. Lumabas sa investigasyon na isang electrician si Lucas at wala itong naging kaso noon. Idiniin naman ni Lucas sa mga pulis na sila ni Tati ay magkaibigan lamang. Pero nag-iba ito nang i-check ng mga pulis ang kanyang kamera. Sa kamera kasi nakita nila ang ilang larawan ni Tati na walang damit. Kaya nga nagduda na ang mga pulis sa totoong relasyon na Tati at Lucas. Dahil una nang sinabi ni Lucas na sila ay magkaibigan lang ni Tati. February 2008, lumabas na nga ang resulta ng DNA sa specimen na nakuha sa kama ni Tati at nagmatch nga ito kay Lucas. Tinanong ng mga pulis si Lucas tungkol dito at umamin siyang kasama niya ang kanyang asawa sa kama ni Tati. Kinumpirma naman ito ng asawa ni Lucas. Pero hindi pa din tumigil ang mga pulis para makakuha ng ebidensya na baka nga may relasyon talaga si Lucas at Tati. January 5, 2006, nalaman ng mga pulis na nagpunta si Lucas sa isang grocery store. Bumili siya ng double-sided tapes, gloves, round sheets, blade at isang pala. Sa isa pang tindahan ay bumili naman si Lucas ng isang malaking maleta. Nakuha pa nga ng mga pulis ang CCTV footage kung saan siya namili. Dahil dito, nagkaroon ng hinala ang mga pulis na posibleng pinatay ni Lucas si Tati at inilagay sa maleta para itapon ang kanyang mga labi. April 2008, inaresto ng mga pulis si Lucas para sa pagpatay kay Tati. Pero sinabi niya sa mga pulis na siya ay bumili ng maleta dahil ito ay sira na. Ang ibang gamit naman ay binili niya dahil kailangan niya ito para sa pag-aayos ng kanyang bahay. Nagpunta naman sa bahay ni Lucas ang mga pulis at ang lahat ng kanyang biniling gamit ay nakita nga nilang hindi pa nagagamit. Nagulat at nagtaka ang mga pulis. Dahil nga, bakit ka naman bibili ng mga gamit na iyon kung hindi mo naman gagamitin at itatago lang? Sa ibang parte naman ng bahay ni Lucas ay nakakuha ang mga pulis ng mga bakas ng dugo. Dinala nga ito sa laboratorio para mapasuri. Sa resulta, lumabas na nagmatch ka kay Tati ang lahat ng nakuhang blood samples. Pero hindi nga nakakuha ng sapat na ebidensya ang mga pulis na si Lucas ang pumatay kay Tati. Kaya naman, pinakawalan nila ito. Pero naisip ng mga pulis na pwede naman bumili ulit si Lucas ng bagong mga gamit para palitan ang original na kanyang ginamit. Dahil dito, chinek nila ulit ang mga bank records ni Lucas at nakita ngang matapos ang isang oras ay nag-withdraw siya ng pera. Si Lucas ay bumili ulit ng parehong mga gamit na nauna niyang binili at bumili din siya ng parehong maleta. Dahil dito, muling inaresto si Lucas ng mga pulis. Nang tinanong naman si Lucas tungkol sa pagbili niya ng mga gamit ng 2 beses, sumagot lang ito ng no comment. Pero hindi pa nga din natatagpuan ang mga labi ni Tati dahil nga kulang sa forensic evidence ang mga pulis at wala silang nakuhang witness kaya pinakawala na naman nila si Lucas. Bandang September 2008, naging cold case ang kaso ni Tati at hindi na umusad ang investigasyon dahil nga walang nakuhang impormasyon ang mga pulis. Ibig sabihin ng cold case,
ay bukas ang kaso habang naghihintay ng bagong ebidensya. Pero nanatili ang pag-iimbestiga ng mga pulis dahil para nga sa kanila si Lucas ang sospek pero kailangan nilang mahanap ang labi ni Tati. Ito kasi ang magiging malakas na ebidensya laban kay Lucas. Muli nilang binalikan ang mga naging galaw ni Lucas at naghanap nga sila ng pwedeng lokasyon kung saan niya inilibing si Tati. At dahil nga dito, binantayan at palihim na sinundan ng mga pulis si Lucas kung siya ay may pupuntahan na kakaibang lugar. Napansin nila na nag-iiba-iba si Lucas ng ruta araw-araw sa lugar na lagi niyang pinupuntahan. Para sa mga pulis, ang ganitong pag-uugali ni Lucas ay kahina-hinala. At makalipas nga ang ilang linggo, natukoy nila ang lugar na laging pinupuntahan ni Lucas. Isa nga dito ay isang farm na malapit sa kanyang bahay. Pero dahil nga napakalawak ng farm na iyon, hindi sigurado ng mga pulis kung nandoon nga ang labi ni Tati. Kalaunan, nagdesisyon sila na simulan ang paghuhukay sa isang parte ng farm. October 2008, hinarap naman ni Lucas ang kaso niya na possession of illegal images of children. Napatunayan na siya ay guilty at hinatulan ng 7 buwan na pagkakakulong. Habang nakakulong si Lucas, nagkaroon ng mas maraming oras ang mga pulis para i-check ang farm. Gumamit sila ng mga sniffing dogs, metal detectors at kuha nga ng buong farm mula sa himpapawid. Sinigurado ng mga pulis na hindi makakarating kay Lucas ang ginagawa nilang investigasyon. Pero bigo pa din silang mahanap ang labi ni Tati. January 2009, maaga ngang napalaya si Lucas mula sa kulungan. Sinundan at binantayan pa din ng mga pulis si Lucas. At tulad dati, madalas pa din puntahan ni Lucas ang farm at tila chine-check nito kung may nagbago ba habang siya ay nakakulong. Naging mas masigasig naman ang mga pulis sa kanilang pag-iimbestiga at pinalabas nga na alam na nila kung nasaan ang labi ni Tati. Ipinaalam nila kay Lucas na malapit na nilang matapos ang investigasyon na magtuturing sa kanya bilang sospek. Ito ay taktika nila para ma-provoke si Lucas na ituro sa mga pulis kung saan niya nga inilibing si Tati. Dahil dito, naglabas ng statement ang mga pulis na kunwari ay naghuhukay sila sa farm para nga mahanap ang labi ni Tati. March 19, 2009, sinimulan na nga ng mga pulis ang kanilang plano. Naging pabor pa nga ito sa kanila dahil hindi na nila kailangang magtago pa na sila ay naghuhukay ng mga lupa. Sa kabilang banda naman, ang team na sumusubaybay sa galaw ni Lucas ay nakita siyang umalis na may dalang mga gamit. Agad naman sinundan ng mga pulis si Lucas. Bumili siya ng camouflage na damit at binoculars. At pumunta siya sa mataas na lugar kung saan naghuhukay ang mga pulis at tila nagmamasid sa mga ginagawa nila. Pero paglipas nga ng mga araw, napansin ng mga pulis na hindi na ganon kainteresado si Lucas sa ginagawa nilang paghuhukay. Para sa kanila, indikasyon yun na nasa maling lokasyon sila ng pinaghuhukayan. March 22, 2009, hindi na nakita ng mga pulis si Lucas sa lokasyon. Nagtaka ang mga pulis kaya ang investigador na si Lisa ay umakyat kung saan nga nagtatago si Lucas. Doon na na-realize ni Lisa na kaya doon sa parte na iyon nagtatago si Lucas dahil kita niya doon kung saan niya talaga inilibing si Tati at sa parteng iyon ay hindi naghuhukay ang mga pulis. Para nga itest ang teoryang ito, hinanap ni Lisa ang parte ng farm na kakaiba ang itsura ng lupa at nakarating nga sila sa bandang norte ng farm. Pero dahil gabi na, nagpasya si Lisa na bukas na lang maghukay. Bandang 7:00 ng gabi,
Nakita ng mga pulis na lumabas si Lucas mula sa kanyang bahay, dala ang isang pala. Pumunta si Lucas sa farm at makikita pa nga na tumitingin siya sa likod habang naglalakad. Nang mga oras na ito, hindi alam ng mga pulis kung kailan ba sila dapat lumabas. Kaya hinayaan na lang nila si Lucas at nagmasid na lang sa malayo. Makalipas ang 3 oras, lumabas na si Lucas mula sa farm pero wala siyang dalang labi. Nalungkot ang mga pulis dahil akala nga nila ay mahuhuli na nila sa akto si Lucas. Hinayaan ng mga pulis na umalis si Lucas pero sinundan pa din nila ito. Umuwi si Lucas, naligo at pagkatapos ay lumabas. Pinatok niya ang mga kapitbahay niya para makapag-usap at halatang siya ay kinakabahan at hindi mapakali. March 23, 2009, bandang 3:00 ng madaling araw, pumunta sa police station si Lucas at sinabi sa mga pulis na ituturo na niya kung nasaan ang labi ni Tati. Agad namang inaresto si Lucas dahil nga hinala ng mga pulis na siya ang pumatay dito. Pero hindi inamin ni Lucas na siya ang pumatay kay Tati, bagay na ipinagtaka ng mga pulis. Kinabukasan, pumunta na si Lucas at ang mga pulis sa farm. Itinuro niya nga ang mga labi ni Tati. At nang makuha nga ang mga labi nito, ay dinala agad ito sa laboratorio para sa DNA testing at autopsy. Nang bumalik na sila sa police station, sinabi ni Lucas na hindi siya ang responsable sa pagkamatay ni Tati. At nagbigay siya ng sarili niyang bersyon sa totoong nangyari bago mamatay si Tati. Ayon kay Lucas, pagbalik daw niya mula Poland, gusto niyang ibigay ang regalo niya kay Tati, pero sinabi sa kanya ni Tati na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya inalok ni Lucas na sa bahay na lang niya sila magkita. Pumayag naman si Tati kaya sinundo siya ni Lucas. Nang nasa bahay na sila, nagpicture pa nga sila ni Tati, pero sinabi ulit ni Tati kay Lucas na masama talaga ang kanyang pakiramdam. Makalipas nga ang ilang sandali, umakyat umano si Lucas sa kwarto para maligo. Pagbaba niya, nagulat na lang siya nang makitang nasa sahig na si Tati at ito ay patay na. Ayon kay Lucas, huli na nga daw para tumawag pa siya noon ng ambulansya. Nagpanik siya at hindi alam ang gagawin kaya iniwan na lang niya ang labi ni Tati sa kanyang bahay ng ilang araw. Tinanong naman si Lucas kung paano posibleng namatay si Tati. Sinabi niya na tumama si Tati sa dulo ng isang lamesa kaya nawala ng malay at tuluyang namatay. Pero hindi ito tumugma sa resulta ng autopsy. Sa autopsy kasi, lumabas na ang ikinamatay ni Tati ay pananakal. Doon na nga naisip ng mga pulis na kaya pala wala silang makitang crime scene o maraming bakas ng dugo sa bahay ni Lucas dahil sinakal pala ni Lucas si Tati. Ayon naman sa isang eksperto, imposibleng namatay ang isang tao dahil sa sakal o kung tumama lang ito sa lamesa. Inamin naman ni Lucas na ang mga binili niyang gamit ay para nga ilibing si Tati. Matapos nito, tinapon niya nga ang lahat ng kanyang ginamit sa basurahan. Dagdag pa niya, makalipas nga ang ilang araw, sinabi niya sa kanyang asawa at sa tita niyang isang religious mentor ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay pumunta nga siya sa isang simbahan at kinausap pa ang isang kaibigan. Doon na nga daw nagdasal si Lucas dahil sa isang relihiyosong tao daw siyang nakokonsensya kaya siya ay sumuko sa mga pulis. Pero hindi naniwala ang mga pulis kaya matapos nito, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong habang naghihintay ng trial. April 9, 2009, kinumpirma ng mga pulis na si Tati nga ang labi na nakuha nila.
Ipinaalam naman ng mga pulis sa kaibigan ni Tati na si Hana na siya nga ay natagpuan na. Ikinalungkot nila ang balita at ang pamilya ni Tati sa Indonesia ay lubos namang nagdalamhati sa nangyari sa kanya. Pero tinanggap na nila ang balita dahil kahit papano nga ay nahanap si Tati at nalaman nila ang totoong nangyari. November 2009, nagsimula nga ang trial ni Lucas. Hindi siya umaming guilty sa kasong murder dahil hindi nga daw siya ang pumatay kay Tati at siya lang ang naglibing dito. Naging palaisipan naman kung ano ang naging motibo ni Lucas. Sa ilang news report, sinasabing kabit umano si Tati ni Lucas at ayaw ni Lucas na malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa relasyon niya kay Tati. At dahil nga dito ay pinatay niya si Tati. Dapat umano ay magsusumbong na si Tati sa asawa ni Lucas na sila nga ay may relasyon. At para nga mapigilan siya, sinakal siya ni Lucas at pinagmukhang namatay siya dahil sa pagkauntog. Matapos ang ilang araw ng trial, napatunayang guilty si Lucas sa pagsakal kay Tati na kanyang ikinamatay. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pwede lang siyang makapag-apply ng parol matapos ang 18 taon. Sa tingin mo, talaga bang may relasyon si Tati at Lucas at pinatay siya dahil magsusumbong na ito sa asawa? O ginawa niya lang ang krimen dahil sa walang kadahilanan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!